Narinig niyo ba? Narinig niyo ba? Narinig ko na. Oo, ako rin. Narinig ko na rin. Patay na daw si. Isang malaking kasalanan yung ginawa niya. At dahil doon, tinawag siyang pulabustero. Narinig niyo ba ang usap-usap? Walang magpapatawad sa ginawa niya. Narinig niyo ba? Patay na si Padre Damaso. Oo nga, alam niyo ba kanina, nang buhatin si Padre Damaso, puno ng dugo ang kanyang muka at hindi na siya humihina. Naway magpahinga siya ng mapayapa. Ngunit hindi pa niya nababayaran ang kanyang mga utang. Tignan niyo ang ginawa niya kaninang umaga sa kumbento. Walang pangalan para roon. Anong ginawa niya? Pinugbog na naman ba niya ang kwahitor? Ano bang ginawa niya? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Nakita niyo bang lumabas ang mistisong Espanyol sa gitna ng sermon? Oo, nakita namin siya. Napansin siya ni Padre Damaso. At alam niyo ba kanina, pagkatapos ng sermon, pinatawag niya ang binata at tinanong kung bakit siya lumabas. Ano pa ang tama at kung sino ang mali ay hindi isang madaling bagay. Ngunit kung si Senyor Ibarra ay gumamit ng higit na pinakamaingat, kung si Padre Damaso ay nag-ingat sa kanyang pananalita, yun ba ang iyong ibig sabihin? Ay marahil, ang masama rito ay kumilos ang isang binata na parang isang matanda at ang isang matanda ay kumilos na hindi naaayon sa kanyang edad. Sinabi niyo bang walang lumapit, walang gumalaw para paghiwalayin sila maliban sa anak ni Kapitan Tiago? Mga praile, mga alkalde, wala? Walang makapatawad sa mga masahol na ginawa niya. Sana hindi siya iwan ng mga tao. Bukod ba ron, dapat natin isaisip kung anong nagawa ng kanyang pamilya. At pati na rin kung ano ang kanyang sinusubukang gawin ngayon. ngunit mga Ginoo, ano ang magagawa natin? Ano ang magagawa ng mga tao? Kahit ano ang mangyari, palaging tama ang mga praile. Palagi silang tama dahil hinahayaan natin sila. Magtama naman tayo minsan at saka tayo mag-usap. Ay, ang init ng dugo. Parang hindi mo pa alam kung anong bansa tayo. Hindi mo ba kilala ang ating kababayan? Ang mga praile ay mayayaman at nagkakaisa, samantalang tayo ay mahati at mahirap. Oo, subukan mong ipagtanggol ang iyong sarili at makikita mo kung paano ka iwan ng mga tao sa kaguluhan. Oo, mangyayari yan hanggat yan yung iniisip. Hanggat ang takot at pagkamainhin ay magkasing kahulugan. Higit na mas binibigyang halaga ang posibleng kasamaan kaysa sa kinakailangang kabutihan. Sabay-sabay na takot at hindi pagtitiwala ay nagpapakita lamang na sarili lamang ang iniisip ng bawat isa. Kung gayon, batay sa iyong sinabi, naisipin mo muna ang ibabago ang iyong sarili at makikita mo kung paano ka nalaiwan sa kaguluhan. Datapot, nakalimutan mo ba ang kasabihang, ang kawang gawa ay nagsisimula sa tahanan? Sabihin niyo, ang kaduwagan ay nagsisimula sa pagiging makasarili at nagtatapos sa kahihiyan. Simula sa araw na to, ibibigay ko na ang pagbitaw sa alkalde. Pagod na ako! Pagod na ako sa pagpasa sa isang birong walang sinumang nakikinabang. Paalam! Narinig niyo ba ang usap-usapan patungkol sa binatang mistiso at si Padre Damaso? Ay, laging ganyan ang mga binata. Kung buhay ang kanyang butihing ina, ano kaya ang masasabi niya? Kapag iniisip ko na maaaring mangyari ang ganoon sa aking anak, na may marahas na ugali, halos inggit ako sa kanyang namatay na ina. Dapat mamatay ako sa kalungkutan. Wes, hindi ako magdudulot ng kahihiyan kung ganong bagay man ang mangyari sa aking dalawang anak. Ano ang sinasabi mo, Kapitana Maria? Kapitana Tinay, ikay huminahon lamang. Ako lamang natutuwa na makita ang isang anak na ipinagtatanggol ang alaala ng kanyang mga magulang. Ano nga bang iyong sasabihin kung balang araw ikaw ay maging balo at narinig mong pinagsasalitaan ng masama ang iyong asawa at iyong anak na si Anton? Ipagkakait ko sa kanya ang aking pagpapala. Ipagkait sa kanya ang aking pagpapala? Huwag kailanman. Hindi dapat sabihin ng isang ina. Ngunit, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko talaga alam. Naniniwala akong mamamatay ako, ngunit hindi ko na dapat gugustuhin makita pa siyang muli. Ano ang palagay mo dito, Kapitana Maria?
Pagkatapos ng lahat, hindi dapat natin kalimutan na isang malaking kasalanan ang ilagay ang iyong kamay sa isang sagradong tao. Masagrado ang alaala ng isang ama. Walang ni sino man kahit ang Santo Papa, kundi kaya si Padre Damaso ang maaaring napastangan ang gayong banal na alaala. Totoo yan! Saan ka nakakakuha ng magagandang ideya? Ngunit, ang pagtitiwalag at ang pagkukundina, ano ang karangalan at magandang pangalan sa buhay na ito kung sa kabilang buhay ay mapapahamak tayo? Ang lahat ay mabilis lamang, ngunit ang ekskomunikasyon upang galitin ang ministro ni Kristo, walang sinuman maliban sa Santo Papa ang makapagpapatawad niyan. Ang Diyos na nag-uutos ng karangalan para sa Ama at Ina ay papatawarin ito. Hindi siya ititiwalag ng Diyos. At sinasabi ko sa iyo na kapag pupunta ang binatang ito sa aking bahay, ay tatanggapin at kakausapin ko siya. At kapag magkakaroon ako ng anak na babae, ay gugustuhin ko siyang maging manugang. Siya na isang mabuting anak ay magiging mabuting ama at asawa. Maniwala ka sa akin, Sister Rufa. Hindi ko akalain. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. At kahit mukhang tama ka, mas gusto kong maniwala sa kura. Bago ang lahat, ililigtas ko muna ang aking kaluluwa. Anong masasabi mo, Kapitana Tinay? Oh, anong gusto mong sabihin ko? Parehas kayong tama ng kurate, pero dapat tama rin ang Diyos. Ewan ko ba, isa lang akong tanga na babae. Ang gagawin ko ay sasabihin ko sa anak ko na wag nang mag-aral pa. Dahil ang sinasabi nila na mga taong may alam ay namamatay sa bitayan. Maria Santissima, gusto pang pumunta ng anak ko sa Europa. Ano ang naisip mong gawin? Sabihin mo sa kanya na manatili sa akin. Bakit kailangan pa niyang malaman? Bukas o sa susunod na araw, tayo ay mamamatay. Ang matalino at ang mangmang ay dapat mamatay. Ang tanging tanong ay ang mabuhay na payapa. Sa aking pananaw, kung ako ay mayaman gaya mo, hahayaan ko ang aking mga anak na maglakbay. Bata pa sila at magiging ganap na binata balang araw. May konting panahon na lamang ako para mabuhay. Kaya nararapat na maghangad ang ating anak na mga lalaki na maging higit sa kanilang mga ama. Ngunit sa ating tabi ay tinuturuan lamang natin silang maging anak. Sa kung ano ang pambihirang iniisip mo. Chuck, hindi ka nadudusa sa panganganak ng iyong kambal na lalaki. Sa mismong dahilan kung bakit sila dinanas ng paghuhusa na inaalagaan at pinapalaki ko sila ng maayos sa gitna ng kahirapan. Hindi ko nais na pagkatapos ng lahat ng pagrurusang ibinigay na sa akin, sila ay kalahating tao lamang. Kapitana Maria, para sa akin, hindi mo mahalang yung mga anak ayon sa utos ng Diyos. Paumanhin. Mahal ng isang magulang ang isang anak batay sa sariling pamamaraan. May ibang inang nagmamahal para sa sariling kapakanan. At may ibang nagmamahal para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Isa ako sa huli dahil tinuruan ako ng aking asawa. Lahat ng iyong ideya, Kapitana Maria, ay hindi gaanong reliyoso. Maging kapatid ng Santo Rosario, Santo Francis, Santa Rita, o ni Santa Clara. Sister Rufa, kapag ako ay isang karapat-dapat na kapatid ng mga lalaki, sisikapin kong maging karapat-dapat na kapatid ng mga santo. Alam mo ba yung pinagsisihan ko? Ay yung hindi matapos yung bahay paaralan. Bahay paaralan? Ano yun? Yung anak ko, hindi na maging isang doktor. Mukhang magiging isang Carter na lang siya. Sinasabi mo bang wala ng paaralan? Oo, dahil sa ginawang kasalanan ni Don Crisostomo Ibarra at dahil doon tinawag siyang pilibustero ng mga padre. At dahil doon, pinahihinto nila ang pagpapatayo ng bahay paaralan. Masama ba yun? Masama bang tawagin ka na isang palibostero? Oo, yun ang pinakamasamang bagay para tawagin sa isang tao. Masama ba kaysa sa tawagin ka ng tarantado at sarayate? Ilang beses na ako tinawag sa mga katagang iyon. Tarantado, sarayete, ni isa doon, hindi ako nasaktan. Mas malala pa bang tawagin ka na isang palibostero? Alam mo yung salitang suspityoso? Na kapag tinawag ka nun, maaari kang madakip ng mga Guardia Civil. Sa pagkakaalam ko, mas malala pang tawagin kang pilubistero kaysa tawagin kang suspityoso. Kung sakaling tawagin ka nilang pilubistero, mas mabuting magpatakip ka at magbayad ng iyong mga utang dahil wala nang matitira sa iyo kundi ang bitayin. Kung sa ganun, ang susunod na Guardia Civil na mahuli kong nagnanakaw ng aking mga manok ay tatawagin kong palibostero. Una na ako. Hi guys! Kami ang cast sa Knowledge
Kapitang Hiray, Kabanata 35. Ako si Colin Arpelago at gumanap bilang Padre Damaso, Gobernador Silio at Bystander 2. Bye! Hi guys! Ako si Jada Marie Perez, gumanap bilang Chismosa, Kapitana Maria at Don Filipo. Hello guys! Ako si Kimberly D. Cadalan, gumanap bilang isang doktor at isa sa mga chismosa. Ako si Laika Rakal at gumanap bilang isa sa mga chismosa at Kapitana Tinay. Ako si Judy Ann Ortilpio at gumanap bilang isa sa mga chismosa at si Sister Rufa. Hello guys! Pangalan ko ay Traxie Vilmar Quintana at ako ang gumanap bilang Chismosa, Bystander 1 at si Teniente Mayor. Go! Hi guys! Ako pala si David Escampao at ako ang director, a scriptwriter at videographer sa Nolimitang Hiray Kabanata 35. Siya ni Padre Damaso. Oo, mangyayari yan hanggat yan yung iniisip. Hindi naaayon sa kanyang edad. Saka tayo mag-usap. Samantang... usap. Ano ang sinasabi mo, Kapitana Maria? Palagay mo dito. Ano ang palagay mo dito? Hindi ko alam, siya. Leia. Kapitana Maria. Ano na rin? Kapitana Maria. Katong sumpay. Kapitana Maria ra. Kapitana Maria. Mahal na isa. Ay, wala ka play. Sige, sob. Narinig niyo ba? Narinig ko na. Nyo ba? Anyo ba daan? Dili uy. Blame. Pag-mas ka na ba, guys? Mabaibot ka full face naman. Ay, pasagad. No. Naibot ba ba eh? Wala.